may nasasabi pa sa akin na sasabihin ko na to yan. Sabi niya, maghiwalay na tayo, ganyan. Ako, nasasaktan talaga ako. Yung time parang sabi ko, sige, bahala ka. Kaya yun. Parang mas alam ko, parang na-trigger na din na gusto mo, ipag-bigyan kita. Ano daw po yung tawag doon ay gut? Partial gut obstruction ang tawag doon sa pinaka, kung lahat ng kinakain niya ng matitigas hindi nakalusot doon sa butas. Business naming minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat, alright? Alright. So yun na, nandito po kami ngayon. Nandiyan si Medyo. Yes po mga ka-business. Sample naman dyan. Salamat ng marami. Oh, sige, salamat. Salamat. John, Vera. Vera! Ito si Vera. Vera, John, Mengay, Siopaw na nalaglag sa hagdanan ng ospital. Dudong. At syempre si Nika. Alright, at si Keboknoy. At nandito rin po syempre si Arigato sa imong tanan po. Parang araw po mga business. Daryl. Boge! Pagpalang araw po mga ka-business namin na mahal. Nabuhay ka po. Abay. Hindi naman namatay. Mga ka-business, pakisuporta naman natin si Boge. Opo mga ka-business. Hindi napapanood yung vlog ni Boge. Kawawa naman ito may binubuhay ito. Opo, marami po mga ka-business, parang awan yun na. Isa sa pangunahin po na inasahan ni nanay ay si Boge. Opo, siyempre kami man ay tumutulong din kay ni nanay. Kaya lang, siyempre, yung si Boge ba, alalahanin naman natin mga ka-business. Supportahan naman natin, no? Yes po mga ka-business. Siya po yung tumatayong breadwinner. Kahit mukhang nakaupo. Sabi pa yung buong. I love you, Don. Support nyo po. Yari ka kay ate. Siya na, te. Kasama ni nanay ka-business. Doon sa bahay. Family ka-business is fully support pa rin naman kami. Todo protekta ka ngayon. Alam na nila yun. Love yun. Siyempre. Tapos ngayon, dito muna kayong dalawa. Ito, narinig yung boses na yon. Dito kayong dalawa, dito. Dito kayo. Ayan po, si Nika at saka si Intoy. Paano kayo nagkaayos? Yan. Paano kayo nagkaayos? Kahit niya, nung gabi kasi nung galing ako rito. Ayun, nung galing ako rito mga business nung sakto nag-vlog sila. Pagdating ko doon, hindi nagpa-vlog. Yung kayo po, pumunta ako rito. Hapon na pa lang. Hapon. Yun, pagdating ko doon, galit nga talaga siya. Galit siya sa akin. Ayaw pa maniwala. Naasahan ko naman talaga. Tag nito parang pagtutulakan nga ako. Pero hindi naman yung parang... Tulak ko. Ginagawa ka na. Yung ba? Parang... Yung parang ba? Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Ba't andito ka? Sabi ko lang na gusto ko lang maayos ba yung problema, pag-usapan ng maayos. So yun niya. Yun nga, mo sa akin, yung bili mo sa akin na magpakumbaba ka na kailangan. So yun, ginawa ko lang yun niya. Hanggang sa naligan ko. Halik lang ka tayo, sabihin mo totoo. Ayaw! Paano ayaw to eh? Kasi ihawa ko. Uy! Ayaw niya. Padagdag gusto ko.
Tapos sabi, kinausap ko lang man kinausap. Tapos sabi ko sa kanya, tama na. Ayun tayo. Ayos na tayo. Ay, ganda di. Hindi lang po ang gulo ng vlog ka, no? Yan, sabi ko, mag-usap tayo ng maayos. Tapos hanggang sa maya-maya, pag hinahatak ko na siya, parang matatangay na. Di ba yung pag-uuna, pag hinahatak ko, mga ganun. Ayaw, malaban mo. Malagat. Nung ginaganyan po unti-unti, nadadala yung kamay na gano'n. Sabi ko, konti na lang. Sabi ko, konti na lang. Ramdam. Oo. Sabi ko, maayos to ngayon, maayos. Kasi ang inaasahan ko, kasi pagdating ko doon, galit talaga siya eh. Sabi ko, babalik pa ako na ito bukas. Para sa iyo. Nung hinawa ko siya, tapos natatangay na. Matatangay na. Sabi ko, Ayan na. Ayan na. Ito na. Kinain na yung pain. Eh, pagkapi na yun. Papatawad. Pagkapi na yun tayo, pagkapi na. Tapos nung niyaya ko humiga, Gracia! Rated SPG mga ka-business. Rated ito. Nagagaling mo lang eh. Tapos nung niyaya ko humiga, Uy. sabi ko dito ka sa akin. Ano sabi niya Usap na? tayo ng maayos kasi hindi tayo nagkakarinigan. Asan ka rin? Ayaw pa. Tapos pinilit ko. Humiga naman. Humiga. Tapos yun, nag-usap kami ng nag-usap. Tapos nung Ayan, no? maya-maya, naligan ko yung noo. Ten, 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 ten. Naligan ko yung noo, mabis. Tapos, no lang. No. Tapos maya-maya, yun, lumayakap na rin. Uy. Sa tingin mo, ramdam mo na. Sabi ko, mapapatawad na ako na yun. Tapos, hinalikan ko sa lips. Uy. Paano? Sabon. Nakatanggal. Hindi. Kakaiwalayan ako ulit. So, yun lang. Pagkahalik ko sa kanya, tapos, di okay na. Patawad na ako. Kami kinikilig. Tapos tumano na, Business natin, no? magpapaalam na ako. Hindi mo na ako alisin niya. Zero. Totoo yun, Eka, totoo yun. Ayaw ko palisin. Ayaw ko palisin. At tuwa ka nun tayo kasi di ka palisin eh. Alam ko na yan. Bakit? Sabi na siguro, dito ka lang. Tapusin ko to. Subukan mong hugutin. Good. Hindi yan, sabi ko, uwi na ako lang kasi gabi, walang reflector yung, di ba, ano na yan ang Dahil lang na, mas ang tip ko, wag. Huwag mo nang gawin yung gano'n ulit. Maghihiwalay. Oo, ang mga bata. Kawawa ang... Kasi hindi naman laging masaya, di ba, kung kasama. Laging kasama yan sa buhay natin yung away-bate. Kasi pagtanda natin, gano'n na. Real talk yun. Kasi nga naman, hindi naman sa lahat ng tagpo ng buhay natin bilang mag-asawa ay puro hindi pagkakaunawaan, di ba? Bibihira lang naman dumating yan eh. Yung hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan ng mag-asawa, bibihira lang yan. Ngayon, yung saya at saka sarap ng inyong pagsasama bilang mag-asawa, mas madalas yun. Mas maraming pangyayari na ganon kumpara sa kayo ay hindi nagkakaunawaan. Kung paano nagsasama kayo na masaya ang inyong pagsasama at punong-puno ng sarap at paglalambingan sa isa't isa, dapat lang mintis na kapag kayo dumating sa suliranin, ay matuto rin kayong mag-asawa na kayo rin mismo ang magre-resolve. Yun lang naman yun, no? Kasi ang totoo, wala rin naman talaga magagawa ang kahit na sino eh. Maliban lang sa pagpapayo. Pero kung hindi nyo susundin ang anumang payo, ay wala rin naman eh. Diba? Kayo pa rin naman ang mag-desisyon sa isa't isa. Tama yun na si ate nagpayo. Ano ba sabi siya ni ate mo? Ang pagpunta ko po kasi doon, hindi man ako nagsabi sa kanila. Kumbaga ang alam nila, papasya lang kami ni Kenzo. Hindi man nila alam na nag-away kami. So
So, nalaman po nila nung napanood na. Yung vlog. Kaya yung pinaliwanag, tapos pinayang din naman na pag-usapan nga daw. No, ibig sabihin, kayong dalawa pa rin, no? Patay sa ate mo, pag-usapan ninyo, kayong dalawa pa rin. Ikaw doon bukas. Kaya ano mo na? Excuse me. Oo. Kayong dalawa pa rin ang magsasaayos ng inyong naging problema. Diba? Ano po kasi nung time na yun, okay naman kami talaga. Tapos, nag-aaway na kami nung mga ilang araw nakalipas. Parang palagi kami nag-aaway. Tapos palagi niya nakikita yung parang may pagkakamali ko lang. Hindi niya nakikita kahit yung maliit na bagay na nagagawa ko na okay naman. Parang appreciate niya pa. Hindi eh. Kasi puro lang ganyan. Kaya tapos may nasasabi ko siya na na tungkol sa mga bagay-bagay na hindi na dapat sabihin, ganyan. Ako, kinokontrol ko talaga yung sarili ko na kumbaga walang madadamay sa kahit na sino. Kumbaga parang sa aming dalawa, yung away lang talaga, kami lang talaga, wala nang iba bang madadamay ko. Eh pag nagsasalita kasi siya, siguro hindi niya makontrol. May mga nadadamay. Yung parang may nasasabi pa sa akin na nagsasabihin ko na to yan. Sabi niya, maghiwalay na tayo, ganyan. Ako, nasasaktan talaga ako. Yung time parang sabi ko, sige, bahala ka. Kaya yun. Parang mas alam ko, parang na-trigger na din na gusto mo, ipag-video kita. Tsaka ayaw ko din po pumunta dito kasi pupuntahan niya din ako ng baby. Inagagalit pa ako sa kanya ng time na. Tsaka alam ko din na may problema na may pinagdadaanan din. Isipin niya pa rin. Sabi ko sa kanya. Pero nung time na umalis ako, alam niya. Kasi ang dati, di ba, ang sabi mo nga sa akin, kaya hindi ka umuwi dun sa Marikina. Kaya hindi ko alam kung saan siya pupunta. Alam mo time na yun, may pera siyang dala. Di ba? Hinatid mo kasi sa kaya ng Pakubaw, di ba? Oh, Cubao. Di ba, sa Cubao ka naman sasakay papuntang Bicol. Kasi alam niya din naman na gusto kong pumunta talaga dun sa ayaw. Kasi nung New Year, di ba nagpaalam kami sa inyo na pupunta doon. Hindi man natuloy kasi nga umulan. Okay, sige. Tapos na yan. Mamaya mag-away po. Palakpakan naman natin si Kuya Buklo. At siyempre, palakpakan natin mag-asawa. Kasi Toy, at gumana pa rin yung mo, Toy. Gumana pa rin yung mga spaghetti. Sa Timengay na lang. Dito. Timengay to. Aka na si Siopaw. Siopaw. Kuya Buk mo yun, parang hindi dumaan sa hospital o. Ay, siya. Pagpera. Mas na ulit ini. Hindi maano doon. Pati hindi kalakas man eh. Dito mo na si Siopaw. Doon ka. Siopaw. Alam niya rin man sa iyo. Naging bola. Yan. Iba ka mo? Hindi ka naman ba? Kalma. So yun na mga ka-business, yun nga, nasolusyonan at natapos na rin yung patungkol kay Inte at kay Nika. Kaya panandamdamin natin. At salamat sa Panginoon Diyos at maayos na ulit sila, no? Ngayon naman, ito naman kay Kuya Bugnoy, tama yung narinig natin kanina kay mga ka-business na parang hanggang hindi tumaan sa ospital. Oo, ano bang ginawa mo Kuya Noy? Merienda. Pagkatapos mo kami pakabahin. Anyway, totoo naman na talagang nag-alala. Alala ang marami, hindi lamang ang ka-business family, maging ang ating mga mahal na viewers ay nag-alala rin talaga sa iyo, Kuya Bugnoy. Ngayon, ano ba ang nangyari? At baka pwede naman ipakikwento sa ating mga mahal na mga manonood. At dahil labis-labis din yung kanilang pag-aalala eh. Opo. Yun nga, yung pagkakataon na yun, nung ako po ay hinatid niyo doon sa ospital. Pagdating doon, agad-agad tinanong ako, ano bang, ang sabi sa akin, ba't narito ka? Ano bang naramdaman mo? Ngayon ang binungat siya agad sa akin ng doktor, sabi ko, masakit po yung tiyan ko kasi
hindi ako nakakadumi, kinakabagan ako ng kinakabagan. At anong pangalan? So, yung pangalan. At nakita nila ang record ko kaagad ng tinanong. Dati ka na bang hospital dito? Opo. Katunayan po na na-opera po ako. May colostomy bag na po ako. Yan ang banggit kaagad sa doktor. Po, ngayon, nagpa-chemo ka ba? Yun kaagad ang binungad. Di sabi ko, hindi po eh. So, natapos doon. So, nagsusulat ng gano'n. Tapos, sige, punta ka muna dyan sa gilid. At antabay ka muna kasi mayroon lang silang kasi. Maaaring kinukomputer siguro yung aking pangalan doon. Record, kumbaga sa madaling sabi mga ka-business. So, maya-maya, ayan kaya sige, suswiruhan ka namin kasi nakikita naman nila talaga na hina ako eh. Hina ako talaga. Dali ang findings. Ang pagkatapos nun naswiruhan ako at Lahat ng laboratory. ipupusin nila ako sa X-ray muna. So matagal-tagal na habang pila pa yun kasi maraming tao po eh. Tapos yun, after nang na-X-ray ako, ang sunod na posisyon ng ginawa po sa akin ay to CT scan naman. Tapos before mangyari ang CT scan, pinapainom po ako ng 1 litrong tubig na may gamot na pag ininom mo yung tubig, sobrang pait. Grabing sobrang pait talaga. Ang sabi ng doktor, tiisin mo yan ha. Pero huwag mong inumin yan ng isang diretsuhan lang. Ayon lang sa kaya mo. Basta pag tungtong ng alauna G's, kailangan na naabot mo na yung ginuhitan ko yung bote. Hindi naman yung 1 litro talaga rin naubos. Dahil ginuhit siya. So nakuha ko na utay-utay. Talagang pakiramdam ko sa tiyan ko, busog ako lalo kasi halos mag-1 litro ko eh. Ang nainom kong tubig. Pagkatapos nun, ang tira nun, tawag nun na ipinamasak dun sa pinaka-anus ko. After nang na-CT scan ako at nakainom ako ng tubig na yun, yung may gamot, grabe hilab ng tiyan ko. Sumunod na madaling araw, doon na, nakadumi po ako ngayon. Ang lakas ng, parang sumabog talaga dito mismo sa pinakapuwerta ng daanan ng colostomy. May kasama siyang hangin, siyempre, puno agad, tapos nag-overflow. Di, pakiramdam ko sa sarili ko, ang gaan kasi naano ako eh. Naimasmasan ako eh. Sabi ko, salamat ka ako, lumabas talaga. Di, siyempre, dali-dali ako pumunta sa CR at chinik ko yung dumi. Kasi tabi po sa mga kumakain at yun, nakikita ko nga, nalusaw siya sa pamagitan talaga ng gamot ng ininom ng tubig. Ano daw po yung tawag doon ay gut? Partial gut obstruction ang tawag doon Bumarako sa sa pinaka, kumbaga, lahat ng kinakain niya matitigas hindi nakalusot doon sa butas. Hindi na dahil siya. Sobrang lagkit. Ang karne kasi pala talaga, pag yung sunod-sunod ang kain mo at hindi natutunaw, matigas na, sobrang lagkit na, dumidikit lang siya sa bituka. Kaya nung lumabas siya, talagang sobrang lagkit, makikita mo po talaga ang itsura ng sobrang lagkit. Ito pala, nakakakita. Kung hindi daw po yung naagapan, ganun pa rin, malalasod siya. Oo. Kaya puti po, pag dumating, pag-check ng doktor sa akin, antimana nun, pag sabi niya, ang doktor pa mismo naka-discovery, overflow na yan Kasi, ginising niya ako eh. Nakadumi ka na ba? Pagkakapa ko, sabi ko, mayroon. Kasi hinang-hina ako sa gamot, yung gamot na tinurok na sa akin, sobrang tapang, grabe. Parang kasi gusto lang ako, lagi nakahiga lang, lagi nakapikit. Para mabilis na makarecover kasi nga, sumusuka na siya eh. Dito na dumadaan yung yung sa sobrang dami na ng hangin. Hanggang sa umabot na yung dito. Kaya ang sabi ng doktor, buti daw na agapan siya. Okay, so at least okay na, no? Okay. Palakpakan naman natin. Una, salamat sa ating Panginoon Diyos at siyempre sa lahat ng mga nag-pray para kay Kuya Buknoy. At salamat din at naging matatag si Kuya Buknoy. Ngayon, yung about dun sa iyong cancer, colon cancer stage 3B, ay wala pang update na. Wala pa po kasi
1 week po ang Kami pa yata yung balik po namin para po sa ano. So, ibig sabihin ay marahil hindi yun ang cause, no? Hindi yun ang dahilan, talagang nagbara lang. Opo, bumara lang po. Bumara lang, yun lang naman po sinabi kasi pagkatapos sa akin nung nakadumi na ako ng regular, sabi niya, sige, i-discharge na kita. Kasi yung sigla niya na, oh. Pero yung po mga business namin minamahal, yan ay, yan ay himala ng ating Panginoon Diyos. At Yabog Noy ay muling naibalik yung kanyang sigla at lusog ng pangangatawan. At gayon din naman si Nika at saka si Intoy ay muling nanumbalik at mas lalo pang nag-alab yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa. No? Ano naman, tawag ba nito yung bigyan nyo kami ng proof. Ay, yan dito. Sample. Tingin ka ka Sample. Hindi na, nagnabangan namin yan. Mahira, parang ano to. May kasunod na daw ba si Kenzo? Kasi yung tanong. Kaya yung sabi sa mga... Baka daw buntis si Nika. Parang buntis ng mga anak. So yun na, God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira! Kaya na mga ka-business, salamat po sa mga nag-pray sa kabuuan ng ka-business family. Ito po, dumating na tayo sa maraming pagsubok. Pero ito, lalagpasan natin yan. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Salamat po sa nag-pray. Thank you very much. Salamat po. Sample! Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At di lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso. Di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Pinulukang my heart of gold, tinadhana ka kay marigold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid. Ganyan ka busilak ang iyong puso. Di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo kuya. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan.
pamilya at pangkabuhayan. Pinuno kang may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa dikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ng marami sa iyo kuya, salamat ng marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin, mahalin. Mga gawa mo ay kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.